sa inyong harapan upang magtanghal ng aking trivia. Ang aking trivia ay tungkol sa nasyonalismo sa Timog Asya, nasyonalismo sa India. Alam niyo ba na ang nasyonalismo ay damdaming makabayan? May dalawang anyo ang nasyonalismo. Una ang defensive nationalism o mapagtanggol na nasyonalismo. Pangalawa ang aggressive nationalism o mapusok na nasyonalismo. Si Mohandas Gandhi ang nangunang leader na nasyonalista sa India. Ipinatigil ng mga Ingles ang sati o suti, na kung saan voluntaryong pagsama ng mga biyudang babae sa pagsunog ng namatay na asawa. Ipinatigil din nila ang female infanticide na nangangahulog at pagpatay sa mga anak na babae. Ang Rebulyong Sepoy naman ay pag-alsa ng mga sundalong Sepoy sa mga Ingles bilang pagtutol sa racial discrimination. Isa din sa mga dahilan ng Rebulyong Sepoy ay nang malaman nila na nagmula sa langis ng baboy o baka galing sa paglinis ng kanilang mga rifle. Amritsar Massacre, malawakang pagpatay sa mga Indian sa isang selebrasyon dahil sa pamamaril ng mga Ingles. Nangyari ang Amritsar Massacre noong Abril 13, 1919. Maraming salamat po sa inyong pagpanunood. At tungayin niyo naman po ang aking kapartner na si Kyrie Dasalia sa kanyang trivia. At ito na po siya. Maraming salamat kay May Ann Verano na aking kapartner sa trivia. At gaya nga na kanyang sinabi, ito na ang aking trivia. Sistemang mandato. Nangangahulugan ito na ang isang bansa na naghahanda upang maging isang malaya at isang nagsasariling bansa ay ipasa sa ilalim muna sa patnubay ng isang bansang hero. Judaism. Ito ang pag-uwi sa Palestine ng mga Jew mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Holocaust. Ito ang sistema at malawakang pagpatay ng mga German sa mga Jew o Israel. At alam niyo ba na ang mga nasyonalismo sa kanlurang Asya ay hindi katulad ng nasyonalistang maipakita ng mga bansa sa Timog Asya. At alam niyo rin ba na ang Kuwait ang isa sa mga bansa na unang lumaya sa kanlurang Asya noong 1979 at natamo ng Lebanon ang kanyang kanakalan mula sa Imperyong Ottoman noong 1770 at noong 1926 naman ito ay naging ganap na republika sa ilalim ng bansang France. At ang bansang Turkey naman humingi ng kanakalan sa pamumuno ni Mustafa Kemal na nagsulong sa pagkaroon ng isang republika. At ang Iraq naman ay naging protektado ng matapos ng England noong 1932. At dito na po nagtatapos ang aking trivia. Maraming salamat po sa inyo Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po yung nasusunod kayo sa aming trivia. At sana po ay may magawa din po kayong trivia sa susunod na kayo pagawin. Yun lamang po at maraming salamat. Hi! Ako nga pala si Diana B. At ako naman si Abigail Molina. At kami ay nagmula sa Seven Archangels. Kilala mo ba si Mohandas Karamchand Gadhi? Hindi. Sino ba yun? Siya ay isang Hindu na nakapag-aral sa pamantasan sa England at nakapagtrabaho sa South Africa. Siya ay namuno upang ipaglaban ang hinaing ng mga Indian laban sa mga mananakop ng Ingles. Si Gandhi ay naging inspirasyon ng marami dahil sa kanya katangi-tanging tahimik na pamamaraan ng pagtutol upang matamo ng India ang kalayaan. So, si Muhammad Karamchand Gandhi pala ang tinatawag na Mahatma o dakilang kaluluwa? Oo. Alam mo ba kung saang lugar o bansa nakatira si Mohandas Karamchand Gandhi? Nasa bansang India siya.
Pumunta naman tayo kay Muhammad Ali Jinnah. Kilala mo ba si Muhammad Ali Jinnah? Hindi, sino ba yun? Si Muhammad Ali Jinnah ay kilala bilang ama ng Pakistan, isang abogado at madaigdigang leader. Ipinanganak noong December 25, 1876 sa Karachi, Pakistan. Saang bansa naman si Muhammad Ali Jinnah nagmula? Siya ay nagmula sa bansang Pakistan. Sino ang nakakilala ay Mustafa Kemal Atatürk. Siguro hindi pa kayo pamilyar sa pangalang ito. Siya ay isinilang sa Salonika, bahagi ng Imperyong Ottoman, Saloniki, Greece ngayon. Ang kanyang ama ay si Ali Riza Effendi. Sinasabing nagmula sa pamilya ng mga nomads sa Konya, Turkey. Ang bansa naman si Mustafa Kemal Atatürk. Sa Turkey? Oo, siya ay nasa bansang Turkey. Ikaw, kilala mo ba si Ayatollah Rosari Mosari Khomeini? Hindi pa pamilya yung pangalang ito, pero mayroon pa ako naririnig ng mga pangalan na ganito. Si Ayatollah Khomeini ay sinilang noong September 24, 1902. Lumaki sa pangangalaga ng kanyang ina at kanyang tiyahin dahil sa pagkakamatay ng kanyang ama sa kamay ng mga bandido. Siya ay nagmula sa ang bansa. Siya ay nagmula sa bansang Iran. Ibn Saud. Kilala niyo ba si Ibn Saud? Hindi. Si Ibn Saud ang kauna-unahang hari ng Saudi Arabia. Isinilang noong Nobyembre 24, 1880 sa Riyadh. Anak ni Abdul Rahman bin Faisal, ang kanyang pamilya ay kabilang sa mga pinunong tradisyonal ng kilusang wala ng Islam. Alam mo ba kung saan nagmula si Ibn Saud? Siya ay nagmula sa Saudi Arabia. Alam mo ba ang dalawang digmaang sumiklab sa Timog at Kanlurang Asya? Ito ang unang digmaang pandaigdig noong 1914 hanggang 1918 at ikalawang digmaang pandaigdig noong Setyembre 1939. Ang unang digmaang pandaigdig. Ang pagsiklap ng unang at ikalawang digmaang pandaigdig ang higit na nag-udyok sa mga Asyano na magkaroon ng pagbabago sa kanilang mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya. Ito ba ang nagtulak sa kanila upang higit na ipaglaban ang kanilang kalayaan? Oo, nimithi para sa kanilang bansa sa pangunguna ng kanilang mga leader, nasyonalista. Ang mga nasyonalista na Ang mga nasyonalista na kanila nating pinag-usapan noong Agosto 1940, sumiklab ang unang digmaan. Ang dahilan ng pag-aalyansa ng mga Europeo dahil din sa pag-uunahan ng mga bansang ito sa teritoryo at may isa katuparan ng kanilang interes. Ang dalawang alyansa na tinatawag na Central Powers at Allies. Ano ang Central Powers? Binubuo ang Central Powers sa mga bansang Germany, Austria, Hungary. Ano naman ang alias? Binubuo naman ng Allies ng mga bansang France, England, at Russia. Pumunta naman tayo sa ikalawang digmaang pandaigdig. Wait lang, isa pa rin mahalagang pangyayari na nagpasiklab sa nasabing digmaan. Unang dahilan kaya sumiklab ang unang digmaan dahil sa pagkamatay ni Archduke Francis Ferdinand ng Austria. Nakasentro man sa Europeo ang digmaan, nakaapekto rin dito sa Asya. Nagpadala sila ng mga Indian sa labanan sa ilalim ng mga opisyal sa Ingles. Kaalinsabay nito ay nagkaisa ang mga kilusang Muslim at Hindu.
Pumunta naman tayo sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nagsimula sa Europe ang ikalawang digmaang pandaigdig noong Setyembre 1939. Taong 1942, isang kasunduan ng pinangunahan ng United States. Ano ba ang tawag sa kasunduang ito? Ang Tehran at Conference. Ano ba ang nakasaad sa kasunduang ito? Ang kasunduan ay nagsasaad ng kapwa nilisanin ng Russia at Great Britain ang bansang Iran upang makapagsarili at maging malaya ito. Mayo 1946 nang simula alisin ng Russia ang kanyang mga tropa sa Iran. Oo, at hindi naman natuluyang isakatuparan bagkus ay nagdulot pa ito ng Azerbaijan crisis. Ano ba ang Azerbaijan crisis? Itinuturing ito ng unang pagkakaunawaan ng dinidig ng Security Council ng United Nations. Ito ang nagbigay daan sa Cold War. Sino ba ang mga bansa na nagmula ang Cold War? United States at Russia. Anong tawag sa grupo ng mga United States? Axis power. Sa Russia? Allies. Ally. Ano? Saan ba na sumama ang Pilipinas? Sa Allied o sa Axis? Sa Axis. Ano sa dalawang bansa ang nanalo? Axis. Ah. Alam mo ba ang ibig sabihin ng ideolohiya? Hindi. Ano ba yung ideolohiya? Ang ideolohiya ay nahati sa dalawang pangunahing kategorya, ang ideolohiyang pang-ekonomiya at ideolohiyang pang-politika. Ano naman ibig sabihin ng ideolohiyang pang-ekonomiya? Ang ideolohiyang pang-ekonomiya ay nakatuon sa mga patakaran sa pangkabuhayan ng bansa at paraan ng paghahati ng kayamanan nito sa mamamayan. Ano naman ibig sabihin ng ideolohiyang pampolitika? Ang ideolohiyang pampolitika ay nakapokus sa paraan ng pamumuno at sa paraan ng pagpapatupad ng mamayan. Ano naman ang ibig sabihin ng demokrasyon? Doon mo naman tanong, ano ba ibig sabihin ng demokrasyon? Higit na malaki ang impluwensya ng demokrasya sa mga kilusang nasyonalista. Ano ibig sabihin ng sosyalismo? Sosyalismo? Wait lang! May tatanong pa ako sa'yo. Sinasabing paraan ng pamumuhay ang demokrasya? Oo. At maaaring ipahayag sa iba't ibang anyo tulad ng aspektong politikal, kakabuhayan at panlipunan ang iyong opinyon? Ngayon, bumalik naman tayo sa aking tanong. Ano ang sosyalismo? Ang sosyalismo. Ang sosyalismo. Ang sosyalismo ay nagtataguyod sa estado o sama-samang pamamahala sa paggawa at pamamalagi ng mga kagamitan at kapangyarihan. Wait lang, naniniwala daw ang mga sosyalista sa mga pagpapalagang pagkakapantay-pantay, panlipunang katarungan, pagtutulungan, pag-unlad, kalayaan, at kaligayahan. Totoo ba iyon? Oo. Ikaw, isa ka bang sosyalista? Hindi. Wait lang.
Alam mo ba ang ibig sabihin ng komunismo? Ano ba ang ibig sabihin ng komunismo? Iisang partidong authoritarian ang may kapangyarihan sa ekonomiya ng bansa. Sinasabi sa ilalim ng komunismo, puno ng kasaganaan ang isang lipunan. Walang pang-uri ang mga tao at mga batas at walang pamimili. Alam mo ba ang ibig sabihin ng nasyonalismo? Nasyonalismo, Hala, pwede mo tambay yung nasyonalismo? Ano pa? Siyempre ka. Ang nasyonalismo ay ang makabayang pagmamahal. Ang nasyonalismo ay kadalasan tumutukoy sa masidhing pagmamahal sa bayan. Alam mo, meron ka ba nito? wala. Ano naman ang ibig sabihin ng neokolonyalismong kultura? Ang neokolonyalismo kultura, patakaran ng makapangyarihang bansa na panlaganap sa mahihinang mga bansa sa kanilang kultura o paraan ng pananamit, sayaw, awit, stilong buhok, pagkain, libangan at pati ng mga pagdiriwang. Magbigay ka nga ng mga halimbawa ng uri ng pamahalaan. Demokrasya, Ano pa? republika. Ano ba ang republika? Ang republika, isang anyo ng demokrasya. Ang republika na kung saan ang mga mamamayan ay pumipili ng kinatawan o representative sa pamahalaan. Isang halimbawa nito ang Pilipinas. Pamahalang federal. Alam ko ang pamahalang federal. Ngunit, ano ba ang ibig sabihin ng totalitarianismo? Ito ay sistemang politikal na hawak ng Estado. Ang pamumunaang namamahala nito ang ganap na awtoridad. Maaaring minamana ng kapangyarihan ng Estado o pinipili ng leader ang isang grupong espesyal. Ang diktadorya, teokrasya at komunismo. Na alam na natin ang ibig sabihin ng komunismo. Ano naman ang ibig sabihin ng teokrasya? Teokrasya. Ang pamahalaang ito, ang mga leader ng relihiyon ang namumuno bilang kinatawan ng kanilang Diyos. Alam mo ba ang diktadorya ay isang uri ng pamahalaan na pinapamunuan ng isang diktador na hindi nalilimitahan ng anumang batas ang kanyang desisyon. Ano ba ang OPEC? Ang OPEC, kung saan ay kinokontrol sa presyo ng langis sa pandaigdigang kalakalan. Yung World Bank. World Bank, upang magamit sa kanilang mga pangangailangan pati na ang yukel sa edukasyon. Bakit Pilipinas ang pinili ng Amerika? Dahil ang Pilipinas ay pinapalibutan ng tubig. At kapag nasakop nila ang Pilipinas, maaari nilang sakupin ang iba pang mga bansa. Tama ba iyon? Tama. Pero, maliban sa Pilipinas, ano pa ba ang ang pinaka-target ng mga bansa para sakupin ito? Pilipinas at India pala. Pilipinas kasi ay target ng Amerika, pero ang India ay ang bansang target talaga ng mga kanlurani sa Asia. Alam mo ba kung saan binababa ang mga kagamitan
sa bansa? Sa Turkey. Turkey kasi ang karugtong ng Europyo. Alam mo ba na ang tatlong ruta, ang hilagang ruta, gitnang ruta, at timog ruta? Ano ba ang ibig sabihin ng unang ruta? Nagpaalam muna ang aking kasama na si Molenyo. Alam mo na, ang unang ruta o hilagang ruta ay nagmula sa China at tatawid sa lungsod ng Samarkanda at Bukhara. Ang pangalawang ruta o gitnang ruta ay papunta sa baybayin ng Syria at dadaan sa Golfo ng Persia. At ang huling ruta, ang timog ruta, na maglalayag mula sa India, mabagtasin ang karagatang India hanggang sa makarating sa Egypt sa pamamagitan ng Red Sea. Wait lang, alam niyo ba ang mga nagbunsod, ang mga dahilan na nagbunsod sa mga kanluranin na magtungo sa Asya? Ang una dito ay krusada. Ang krusada ay isang kilusan na inilunsad ng simbahan ng mga Kristyanismong hari upang mabawi ang banal na lugar, ang Jerusalem sa Israel. Pangalawa, ang paglalakbay ni Marco Polo. Alam niyo ba kilala niyo ba si Marco Polo? Si Marco Polo ay isang Italianong adventurerong mangalakal na taga Venice. Siya ay naninirahan sa China sa panahon ni Kublai Khan ng dinastiyang Yuan nang higit sa halos 11 taon. Sa panahong ito, siya ay nagsilbing tagapayo ng Emperador Kublai Khan. Si Marco Polo ay may nailimbag na aklat noong 1955. Bumalik siya sa Italy at doon niya muli iniligbag ang aklat na The Travels of Marco Polo noong 1477. Alam niyo ba, ang The Travels of Marco Polo ang pinakatanyag na aklat na isinulat ng mga adventurerong Europyo. Ito ang pinakakamanghamanghang aklat. Alam niyo ba ang mga nilalaman nito? Ang nilalaman nito ay magagandang kabiyasan sa mga bansang Asya, lalo na sa China, na inilarawan ang karangyaan at kayamanan nito. Ang pangatlo ay Renaissance. Ang Renaissance, isa itong kilusang philosophical na makasining at dito binigyang diin ng pagbabalik interes sa mga kalamang classical sa Greece at Rome. At ang pang-apat, ang pagbagsak ng Constantinople. Andito na si Molenyo. Ayan na siya. Hoy, ano ba ang dahilan ng pagbagsak ng Constantinople o bahagi ng Turkey sa kasalukuyan? Ang Constantinople ay ang Asyanong teritoryo na pinakamalapit sa kontinente ng Europe. Ito ang nagsisilbing rutang pangkalakalan mula Europe patungong India, China at iba pang bahagi ng silangan ng napasakamay ng mga Turkong Muslim. Ano ba ang Turkong Muslim? Ay, hindi mo nakita. Hindi ko pa alam kung ano ibig sabihin ng Turkong Muslim. Ito ay ang mga sundalong malalakas na sumakop sa Turkey at kanlurang Asya. Alam mo ba mga bansang ginamit ng mga kanluranin? Hindi. Ano bang mga iyon? Ang mga gamit nila ay ang kompas, astrolabe, at malalaking barko. Alam mo ba ibig sabihin ng merkantilismo? Ang merkantilismo ay
prinsipyong pang-ekonomiya na kung may maraming ginto at pilak, may pagkakataon na maging mayaman at makapangyarihan ng isang bansa. Sinara ng mga Turkong Muslim ang unang ruta, pangatlong ruta at pangalawang ruta. Kaya dito, ang nakakaluwasan ng mga produkto ay ang mga Europeo, lalo na ang Italy. Ang mga Italy nito ay Genoa at Florence. Sino ba ang nakahanap at nakatuklas ng bagong ruta? Ito ay si Vasco da Gama. Saan? Ano ba ang sabihin ng rebelyong Sepoy? Ang Rebellion Sepoy, ito ang pag-alsa ng mga Sepoy o sundalong Indian sa mga Ingles bilang pagtutol sa pagtatanggi ng lahi o racial discrimination. Ano naman ang ibig sabihin ng Amritsar Massacre? Ang Amritsar Massacre ay maraming mamamayang India ang namatay sa isang selebrasyon dahil sa pamamaril ng mga sundalong Ingles. Sa kaganapang ito ay namatay ang mahigit 379 na katao at mayroong halos 1,200 katao ang nasugatan. Ano ba ang suti? Ang suti ay ang pagtitiwakal ng mga biyudang babae at pagsama sa libing ng namatay na asawa. Ano ba ang ibig sabihin ng female infanticide? Ito ay ang pagpatay sa mga sanggol na babae. Bakit ba nila ginagawa ito sa mga babae? Ano ang mga dahilan? Dahil mabababa ang mga tingin nila sa mga babae. Sa tingin nila mahina ang lahat ng babae? Parang gano'n na nga. Pero, alam mo ba na noong sinauna, ang mga lalaki, pag namatay ang mga lalaki ay susunugin ng babae ang kanilang sarili. Ito ang tinatawag na suti, diba? Tama. Ano ba ibig sabihin ng non-violent? Means ng pakikipaglaban para sa kalayaan ng India, diba? Tama. So, si Mohandas Gandhi ang nagpatupad dito. Ito ay matahimik at mapayapang paraan. Oo. Ano naman ibig sabihin ng civil disobedience? Ang civil disobedience o hindi pagsunod sa pamahalaan. Yun lang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa ulitin, ako nga pala si Diane Rubin At ako naman sa Abigail Moleno at kami ay nagmula sa Seven Archangels. Paalam! Paalam! Isbong ang nasyonalismo sa Timog Asya. Nasyonalismo sa India. Nasyonalismo ay damdaming makabayan na magpapakita ng matinding pagmamahal sa inang bayan. Nung sinakop ng Ingles ang India, si Mohandas Gandhi ang namunong leader nasyonalismo sa India. Siya ay nagpakita ng mapayapang paraan. Pinakinabangan ng gusto ng Ingles ang likas na yaman ng India at gumawa rin sila ng patakaran hindi angkop sa kanilang kultura at hindi rin pantay na pagtingin ng Ingles sa mga India. At ito ang pinag-ugatan ng pag-aalsa.
mas tumindi pa ang damdaming nasyonalismo ng mga naganap ang Amritsar noong Abril 13, 1919. Naitatag ang All Indian National Congress na ang layunin ay matamo ang kalayaan ng India at ang All Indian Muslim League noong 1906 na pinamumunuan ni Ali Jinnah. Layunin nitong na magkaroon ng walay na estado para sa mga Muslim. Go. Na estado para sa mga Muslim. Nanguna si Mohandas Gandhi sa layuning matamo ang kalayaan ng India. Sinimulan ni Gandhi ang civil disobedience o hindi pagsunod sa pamahalaan. Nabaril at namatay si Mohandas Gandhi. Matagumpay na mapag-isang mga Hindu-Muslim sa isang bansa. Taong 1935, pinagkalooban ng mga Ingles ang mga India ng pagkakataong mamahala sa India. Subalit, hindi sila nasiyahan Go. sa pagbabagong ito. Kaya't nagpatuloy sila sa paghihingi ng Go. hanggang sa ito ay makuha noong Agosto 15, 1977. Luma nga sila. Nasyonalismo sa kanlurang Asya bago pa sila masakop ng kanluranin sa bansa. Matapos bumalik ang Imperyong Ottoman na pinatupad na sa kanilang Asya, sa kanlurang Asya ang sistema ng mandato. Ang nasyonalismo sa kanlurang Asya ay pinasimulan ng mga Arabo, Iranian at ng mga Turko bago pa man ang Eastwater War. Bago pa man ang East World War, Kuwait ang unang bansang lumaya noon 1759. Natamo ng Lebanon ang kanyang kalayaan mula sa Imperyong Ottoman noong 1926. Ito ay naging ganap na republika sa ilalim ng mandato ng bansang France. Isa sa bansang Turkey na humingi ng kalayaan sa pamumuno ni Mustafa Karamchand Gandhi. Go. Ay mali. Mustafa Kemal Atatürk. Go. Isang bansa republika sa pamamagitan ng kasunduang Nguyen na silang ang Republika ng Turkey. Go. Taong 1926, pinahayag ni Aldul ang sariling bilang hari ng Al-Hijaz at ang lahat ng Turkong ng pangalang Saudi Arabia. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig noong 1945 na isagawa rin ng mga Junisi mula nang nanirahan ang mga Jews sa Palestine, ay nagawa na ang mga ito. Modernasiyan sa industriya, agrikultura, pang-ekonomi, pang-negosyo at pagiging agham. Kaya bandang ay hiniling ng mga Arabo na naiminto ang pagbalik ng Jews sa Palestine simula nang naideklara ang Republika sa Israel noong Mayo 14, 1948. Ayun. Polo, Italianong adventurang manlalakbay
na taga Venice. Siya ay nanirahan sa China. Siya ay tagapahayo ni Emperador Kublai Khan. Itinalagang maglalakbay sa Asia. Sa ngalan ng Emperador, nakarating sa Tibet, Burma, Laos, Java, Japan, pati na sa Siberia noong 2025. Bumalik sa Italy at doon inilahad ang aklat na The Travels of Marco Polo noong 1477. Inilahad niya sa libro ang mga magagandang lugar sa Asia, gaya na inilarawan niya sa ang karangyaan at kayamanan, reliyon at kultura sa Timog at Kanlurang Asya. Mahalaga ang reliyon sa pamumuhay ng mga Asyano dahil na-impluwensyahan nito ang sining, agrikultura, panitikan, drama, musika, sayaw at maging sa personal na gawi at patakaran ang pambansa at panlabas ng bansa. India, ipinagbawal ang mga suti o sati, ang pagsunog sa labi ng asawa na namatay kasama ang asawa babae. Si Rup Kanwar, 18 taong gulang, siya ay batang babae na magsasagawa ng sati. Kinilala at sinamba ng sinamba ng dipitong Hindu, si Rup Kanwar bilang Diyosa. Pagkatapos ng 9 taon para ipalaganap ang usada. Terminology, ideolohiya. Ito ay nakatutulong o nakakaapekto sa pagkakaroon ng mga kilusang nasyonalista. Ideolohiyang pang-ekonomiya ay nakatuon sa ideolohiyang pang-ekonomiya ay nakatuon sa patakarang pangkabuhayan ng bansa at paraan at paghahati-hati ng mga kayamanan nito sa mamamayan. Ideolohiyang pang-politika ay nakapokus sa pamumuno at paraan ng Ako po si Darren Menyosa ng 7 Archangels at magta-trivia po tayo ngayon tungkol sa mga uri ng pamahalaan. Pero ano nga ba ang pamahalaan? Ang pamahalaan ay maaaring uriin sa iba't ibang kategorya ayon sa kayarian, lawak ng kapangyarihan, pag-uugnay ng mga sangay at dibisyong geographical ng kapangyarihan. Una ay ang demokrasya. Ang pamahalang demokrasya ay hawak ng mamamayan ang kapangyarihan sa pamahalaan. Ikalawa, ang republika. Isang anyo ng demokrasya ang republika, na kung saan ang mga mamamayan ang pumipili ng kinatawan o representative sa pamahalaan. Isang halimbawa na rito ay ang ating bansa, ang Pilipinas. Pamahalaang federal. Ang ikatlo, sa pamahalang ito, hawak ng mga lokal na pamahalaan ang kapangyarihan na hindi maaaring pakialaman ng pamahalaang nasyonal. May halos kompletong otonomiya ang bawat estado o unit ng politikal na pamamahala ng sariling teritoryo. Totalitarianismo. Ito ang sistemang politikal na hawak ng estado o pamumunuang mamahala nito ang ganap na awtoridad. Maaaring minana ang kapangyarihan ng estado o pinili ang leader ng isang grupong espesyal. Susunod ay ang diktadurya. Ang pamahalang ito ay pinamumunuan ng mga diktador na hindi nalilimitahan ng anumang batas ang kanyang desisyon. Masugid siyang tagapagtaguyod ng isang ideolohiyang pinagbabatayan
ng pamamahala gaya ng komunismo. Theocracia. Ang pamahalang ito ay mga lider ng relihiyon ang namumuno bilang kinatawan ng kanilang Diyos. Komunismo. Sa pamahalang ito, isang partidong otoritarian ang may kapangyarihan sa ekonomiya ng bansa. At yun po ang mga uri ng pamahalaan. Muli, ako po si Darren Minyosa ng 7 Archangels. Ito po ang aking trivia para kay Project, kay Teacher Morge. Pasensya na po, wala akong nakuhang partner dito kasi sila may partner na, ako wala. Pero okay lang, ginawa ko ng mag-isa. Sana okay lang gagawin nyo. Thank you! 1914-1918. Noong Agosto 14, sumiklab ito dahil sa pag-aalyansa ng bansang Europe. Ang alyansa sa Germany, Austria, Hungary ay tinatawag na Central Power. Samantalang ang allies naman ay binubuo ng France, England at Russia. Sinaling nagpasaklab din ng digmaan ang pagkamatay ni Archduke Francis Ferdinand ng Austria. Natalo sa digmaan ang Central Powers sa Allies. France, kasunod nito ay ang isang kasunduang tinatawag na Treaty of Versailles na naghudyat sa pagtatapos ng digmaan. Ipinalabas sa Bal or Demarcation noong 1917 ay huwag kasi Go. bubuksan sa mga Jew o Israelita upang maging kanilang pandaigding lumakas sa bansang India. Ang kilusang nasyonalismo na naging daan upang magkaisa ang pangkat Hindu at Muslim. Nagkaroon ng digmaan kaya't at hindi pasunod sa mga kahit hindi pa sunod sa mga kausya ng Ingles sa bansang India na ay ng Ingles sa bansang India namang naging dahilan ng bigyan ito ng autonomy.